we're in the middle of crisis. Focus on crisis first. Hindi pa nga natin nasosolve yung crisis. Impeachment ang iuna natin. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom ngayong umaga si Mayor Khmer Adan Olaso ng Zamboanga at dati po itong kongresista. Buenos dias, Mayor. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Buenos dias, sir. Magandang umaga po, Sir Chino Lacman. Good morning. Mayor Chino Olaso from Zamboanga City po. Yes, Mayor. At unang-una siguro, kumustahin natin yung Semana Santa po dyan sa Zamboanga. Overall assessment po ninyo, Mayor, particular na po sa peace and order. More or less yung sa iba-ibang area, sir, more or less yung mga pumunta na mga religious sector ng Roman Catholic, more or less 100,000 po sa isang area na pinuntahan, Pasonangka, Bongamong Park. Then may mga ibang lugar dito sa Zamboanga City na nagsasemana Santa sila, more or less mga another 40 to 60,000 din. So ganun po kadami. And okay naman yung peace and order, sir. Pero itong umaga, medyo may problema kami dito sa Zamboanga kasi masyadong traffic yung namin, road kasi medyo kailangan ayusin itong isang shipping lines kasi medyo disorder sila, I mean, yung mga tao nila lahat sa gitna na ng daanan. So yun, napadaan ako ngayon, inayos ko, and okay naman. And going to City Hall na po ako ngayon, tinitingnan ko yung public orders natin dito, umayos po before ako pumapasok ng opisina. Nabanggit po ninyo, medyo matraffic na kasi nga ngayong araw na ito, balik trabaho, balik eskwela na ang ating mga kababayan. Sa gitna nga nitong matinding epekto nga ng oil crisis sa ating bansa, dulot po ng tensyon dyan sa Middle East, Mayor, ano ho ba yung mga adjustment na ginagawa po ng syudad po ninyo? Alam niyo po, sa totoo lang, mayroong binigay order yung ating mahal na Pangulo. Sabi niya, to make it lessen in operation, dapat parang skeletal, we have to work until Friday only. Ganun po sana yun. Ganun sana yun. And ang nangyari, imbes na bumaba yung gastos, mas lumaki yung gastos kasi po, every Thursday, 7 p.m. and every day from Monday to Thursday 7 p.m. may nagdadala pa ng pagkain yung asawa sa mga nagjo-duty sa City Hall, mas lumaki yung gastos, kaya I ask permission from the DILG kung pwede ibabalik ko sa normal. I also write letter to the President and DILG asking permission, but as a local chief executive binalik ko po sa standard kasi hindi naman applicable yun dito sa probinsya, sir. Opo, kumusta yung mga tulong na binibigay po natin? Meron ho bang tulong, ayuda, pinamimigay po ang LGU doon sa mga apektadong mga drivers o na mga kababayan natin dulot nga po nitong oil crisis sa ating bansa? Actually, sir, wala pa kaming ayuda kasi yung inaasahan namin from the national government, bibigyan kami ng ayuda. Kaso wala pong binibigyan yung national government, but from the local government, earlier on, hindi pa nangyari yung crisis, yung kakaputok pa lang ng gera sa Middle East, nagbigay na rin po tayo sa mga tricycle driver natin na gas, pero hindi pa po lahat. We gave them one sack, pero more or less mga 3,000 ang nakatanggap doon, but we're checking on for the regular tricycle driver, yung mga registered po. So yung mga kolorum, di naman po natin pwede bigyan dahil baka mamaya mababalikan tayo ng COA. But lahat sa mga regular, binigyan po natin yun. So may kulang pa tayo mga 2,000 plus. So bibigay po natin ulit yun. So paglilinaw lamang, Mayor, kamakailan, di ba, nagpatupad po nitong ang pamahalaan natin ng fuel subsidy para po doon. Meron din cash assistance para sa mga tsuper at operator nga. Diyan ho ba sa Zamboanga? Wala po. Yung national, wala po dito. Hindi po umabot na sa Zamboanga City. Pero kinuha na namin yung pangalan nila. Pinopiling na po namin sa DSWD kasi DSWD naman yung magbibigay. So yun ang inaasahan natin na magbibigay yung sa DSWD. Kaso hanggang ngayon wala pa naman. So we're waiting until next week kasi Semana Santa rin. So waiting until this week kung magbibigay sila.
Pero pag hindi po sila magbibigay by today, Monday, then we call them up again para at least ma-inform po namin sa kanila na kailangan na po ibigay. Kawawa yung mga driver natin dito at saka mga super. Lalo na, kung maalala po ninyo, dyan din nagmula yung isang gasoline boy na nagpaliwanag, hinggil nga po dito sa pagtaas ng presyo ng krudo po natin. So far naman sa panig naman po ng LGU, ano po yung mga assistance naman na binibigay po ninyo doon sa mga kababayan po natin dyan sa Zamboanga? So far sa LGU, sir, as of now, sir, naghahanda pa po kami. Kasi last week lang dineklara yung state of calamity. So, chinicheck pa po namin kasi hindi lang naman tayo pwede basta-basta mag-declare ng state of calamity. Babalikan din tayo ng COA. Yun ang problema sa gobyerno, sir. Every movement, babalikan ka ng COA. So, mahihipid din si LGU. So, kaya sabi ko sa aming budget officer, tignan mo, pag pwede tayo magbigay, release tayo sa ating mga mahal na tricycle driver at saka PUJ. So as of now, we're still waiting po. Pag nabutan na po kami na pwede kami magbigay kung ano, we will look for fundings para magbigay po kami. Mayor, kayo ho ba'y sang-ayon doon sa pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na isuspende yung excise tax sa langis? Actually, sir, if you have to ask me, if ever I'm a congressman, on my side, dapat ibigay sa kanya. Suspend it for a meantime while crisis is ongoing. Kaso medyo matagal, medyo mahina po. Dapat sana yan, nung unang putok pa lang ng gera sa Middle East, ginawa na kagad. May tinatawag tayong contingency plan. So with that excise tax na isususpende po natin, that is very temporary. Dapat may addendum doon na nakalagay while war is ongoing, nandoon yun. But after the war, immediately after the war, we have to go back to normal immediately. Kasi doon po tayo kumikita. Doon kumikita yung bansa natin tapos tatanggalin. Malaking mawawala sa ating bansa. Malaki na rin nawawala sa corruption. Alam niyo naman, like flood controls at marami pang iba, mawawalan pa tayo ng excise tax. Saan kukuha yung ating bansa? How can we survive? Mangungutang na naman po tayo. Opo. At doon po sa panig ng mga oil companies, Mayor, marami po dito sa Senado nga patuloy yung iniimbestigahan nga itong mga oil companies na bigla-bigla lang nagtataas ng presyo kahit may stock pa sila na hindi pa saklaw po doon sa krisis nga dito sa hindi pa nagkaroon ng tensyon dyan sa Middle East. Meron na po silang stock pero doon po sa stock po nila, sila nagpataw ng mataas na presyo din. Dahil ang rason, doon nga, sa krisis sa Middle East. Ano ho bang masasabi po ninyo? Well, alam mo, yung mga oil companies, tinatawagan natin ng mga oil majors na yan, definitely they will take advantage. Kaya nga, sumisigaw ako dito sa Zamboanga. The past 3 weeks ago, binabanatan ko si DOE Secretary. Dapat gumising po kayo. Gumising po kayo at i-regulate yung mga deregulated prices. Most especially if oil is already landed in our country, that is considered paid already, bayad na po yan. Kasi alam niyo po, nung dating OFW pa ako, seaman po ako, kapitan po ako ng barko yung chief mate din ako ng barko. Ako may dala ng mga crew na nagsiship kami dito sa Pilipinas, from Malampaya, from Malaysia, galing din pong Basra, Iraq. Kami na po papasok dito. Yung company na pinagtatrabuhan ko dati. Alam nyo, itong presyo na to, tutusin, makokontrol to ng bansa natin kung gusto ng ating gobyerno. Kaso po, hindi na nakokontrol kasi napabayaan po. Very complacent. Kaya sabi ko, dapat si Secretary, he or she, must inform the government, especially the President, Mr. President, posible mag-skyrocket yung presyo ng fuel next week kasi may gera, may tension. Kailangan i-regulate natin yung presyo nito. Tawagan natin lahat ng oil majors, hindi nyo pwedeng tataasin to. You have to maintain prices, kung ano yung prices. Kasi all stock yan
Hindi pa pwede na sasabihin mo dahil papalitan mo yung crudo, bibili ka ng panibago. Doble na yung tubo mo. Dito sa old stock, may tubo ka na. Sa bagong crudo na parating, may tubo ka pa rin. Ano to? Pinoloko niyo lang taong bayan. Kaya dapat i-regulate yan ng DOE. And most especially dito sa Mindanao, I don't know in other parts of Luzon and Visayas, sa Mindanao, it's only Davao who has DOE office. Dito sa region 9, wala kami miski isang DOE office. Kaya nga, tinawagan ko last 2 weeks ako yung DOE. Pina-inspect ko dito sa Zamboanga City. Bago pa man yung sumikat yung tinatawag yun, yung gasoline boy. Sabi ko, you have to inspect kung ano yung presyo ng fuel, kung regulated pa ba ito, deregulated na. Eh alam niyo po, dumating yung DOE, we call them up by Monday, dumating sila dito, Friday o Thursday evening na po yun. Eh ano magagawa? Di ba? After 4 days ka nang dumating, eh walang opisina. Yung dapat, every region dapat may opisina po sila. Dahil ang nakikita po natin, Mayor, sa halip na tumulong yung mga oil companies na mapababa yung presyo ng kanilang mga produktong petrolyo, ay parang ang mga kababayan po natin, ang mga mananakay, mga motorista yung nagsushoulder ng gastusin. Totoo po yan, totoo po. Niloloko tayo ng mga oil majors na yan. Hindi lang natin babanggitin yung mga pangalan ng company linalo, pero yung mga oil majors, mga malalaking mga pangalan nakikita natin dyan sa billboards na yan. They will take advantage not only in the Philippines, but that includes other countries like Americas. Pero ang nakakatawa dito, alam niyo sir, cost of living in Japan is way far different from Philippines. It's 3 or 4 times more expensive than our country. Pero tingnan niyo yung fuel sa Japan. Yung diesel is only 58 pesos. Yung gasoline is only 60 pesos to 61 pesos. It's almost half the price na sa presyo ng Pilipinas. Bakit po ganun? Bakit mahal tayo? Ba't ang mahal natin? Nandiyan naman yung malampaya. Even Ramon Ang is offering, ibenta niya yung petrol sa bayan natin sa Pilipinas. I think it's about time to party back or buy back petrol, then operated by the government and take over Malampaya. Kasi may mga oil tayo dyan, may mga crude tayo dyan na pwede nating i-refine at pwede nating gawing produkto para magamit ng taong bayan. And that's the only way to cut yung cut cost na magiging mataas yung presyo ng fuel. Dapat gawin ng Pangulo natin yan at gawin ng mga Kongreso at mga Senador yan, and together with the Secretary, they have the all authority to do that. Crisis to eh. Yan ang pinakailangan. Nabanggit po ninyo ang Pangulo, Mayor, may direkta ho ba siyang kapangyarihan na iutos na pababain, pwedeng pababain itong presyo ng ating mga produktong petrolyo? Pwede po. Pwede. He has to call all those oil majors. No, tawagan niya lahat ng oil majors na yan, mga company na malalaki dyan, yung mga kumikislab dyan sa highways na may mga nagdi-display na company, tawagan niya, kausapin nila sila. O hindi pa pwede, sobrang taas ang presyo nyo. Bakit sa Japan, napakamura? Di ba? Sa Thailand, mura pa rin, 70 lang yung presyo. Eh bakit dito sa Pilipinas? Japan to Philippines, if you'll navigate, it will take another 4 to 5 days. Can you imagine 4 to 5 days going to Japan, coming from our country? Eh, ibig sabihin, you can save much of that. Eh bakit mahal pa rin yung fuel natin? Kaya nagtataka po tayo, nakakagulat. Kaya sabi ko nga, dapat bago pumasok yung mga fuel natin, dapat talagang i-check yung mga logbook ng mga barko. Kung saan galing yung barko, kung sa galing ba yan ng Middle East o kung galing lang ba ng Singapore, nag-angkorahe doon for 1 or 2 months para itago yung langis. Kasi gano'n ang ginagawa ng may ibang oil majors. Itatago nila yung langis, they will anchor in a certain place for 1 to 2 months, then kung tumaas yung presyo sa kanila, ibebenta. So kikita sila ng doble. Opo, Mayor. Dapat ganun sa stricto yung gobyerno natin tulad ng Amerika. When your vessel is going in the port of America, tinitignan ng mga Coast Guard, saan galing yung barko mo? Ay, ba't naka-anchorage kayo for 3 months na? Bakit? Ibig sabihin, nag-hoarding kayo ng fuel. So, nahuhuli yung mga barko. Eh, dapat dito monitorin eh. Kaso, hindi ginagawa ng gobyerno natin. Kaya, yan ang nangyayari po. Oo. Ang isa sa mga priority ngayon ng ating pamahalaan, particular na po ng Department of Energy, yung magiging supply po natin ng oil,
Lalo't ang sabi hanggang June ay magtatagal itong supply po natin. At kamakailan nga ay nakita din po natin ang post ng Facebook post ng Department of Energy, particular na po ng Secretary, na nakipag-uusap na sila dito nga sa Iran na po pwede pong dumaan doon sa Strait of Hormuz. Kasi kung malala po ninyo ay inaatake po ng Iran yung mga hindi po nila kaalyado po doon. Ang ibig hubang sabihin, kayo ba'y masaya sa balitang yan na makakadaan o talaga bang may barko po tayo na dumadaan po talaga sa Strait of Hormuz? At kung magkaganon man, aasahan ba natin bababa ang presyo ng ating mga produktong petrolyo? Actually, yung ginawa nila, kulang yun. Hindi pa yung sapat. Bakit po? Kung ako po yung gobyerno ng Pilipinas, magcha-charter na po ako ng barko. Magcha-charter ako ng mga VLCC, yung very large crude carrier that can carry at least 2 million barrels per vessel. Kukuha po tayo ng langis doon sa Middle East. Magpapaalam po tayo, bili ba tayo sa mismong Iran? Yan dapat ang maging negotiation. Kasi kung sasabihin mo, papadaan na lang yung mga Pilipino na barko doon, nakakatuwa. Bakit? Maraming mga Pilipino operators, kapitan ng barko, seaman ng barko, na nag-operate doon, dumadaan, hindi naman papuntang Pilipinas yung dala ng langis, papuntang Amerika, papuntang Europa, papuntang Singapore, Malaysia, at Japan. Nakakatawa po tayo dahil magiging kengkoy lang po tayo. Dapat sana, mayroon po tayong i-charter na barko, let's say, pumunta po tayo ng Malaysia, we can charter vessel from Malaysia, and hire that vessel to load fuel in Iran po ba, or in Iraq, or in Saudi Arabia. Pwede tayo bumili ng fuel at dalhin sa Pilipinas. That is very simple as that. Pero pag sabihin nyo lang dadaanin lang tayo, walang assurance na yung fuel mapupuntang direkta sa ating bansa. Imposible yun. Imposible yun. Name to me the vessel kung mayroon mang vessel na pupunta na direkta sa ating bansa. Wala nga eh. Yung fuel natin galing pang Russia eh. Galing pang Vladivostok, Russia. And as you know, Russia also, they're running out of fuel kasi binabanatan din sila ngayon ng Ukraine. So sabi ko, hindi po makatarungan pa rin yung dapat. Ang gawin ng gobyerno natin, mag-hire sila ng barko, talk and sit down with these all major, Shell, Petron, Caltex, sino pa man ito, kausapin sila and get their fuel, whatever fuel they have in the Middle East, and dalhin dito sa Pilipinas. Yun ang klaro, bababa yung presyo. But if they will not do that, ganun pa rin yan, mataas pa rin yan. And we will still experience scarcity of fuel. May ibang mga eksperto sinasabi, maaari din po tayong makipag-ugnayan sa China dahil sila yung barko po nila makakadaan po rin, pwede po tayong mag-import mula sa China. Mayor, at sa iba pang mga bansa, mga kapitbahay po nating bansa, ano ho ba ang masasabi po ninyo? Tulad ng sinabi ko kanina, wala namang masamang makipag-ugnayan sa China, no? Because, we're talking about business. Bibilin mo rin naman yung fuel, hindi mo naman hingin sa kanila. Bibilin mo yung fuel sa kanila. So we can buy in as our neighboring country like China. And sabi ko nga, Malaysia, if you talk about fuel, napakadami ng Malaysia. Fuel in Malaysia is way far different. I think nasa 40 pesos na sa kanila yung fuel ngayon. Almost half of the price, no? I think yung halaga ng fuel nila kesa sa atin, they can survive and we cannot survive. So we can purchase fuel from Malaysia kasi mura. Nandiyan lang yung Labuan, Malaysia. That is only 2 days voyage to Manila. So pwede tayong bumili doon. And it's about time that our president do the bilateral talking with every prime minister. Indonesia also we can go. Hindi ko naman sinuturuan but I'm just giving an advice. So pwede diretsohin na. Bigyan mo naman kami ng fuel dito, babayaran namin sa inyo kung magkano man yung presyo nyo kasi gipit kami sa ngayon. Ito yung tinatawag natin, sir, yung ego natin or yung pride natin, ibababa po natin. It's about time to talk to them and ask and beg them to send us. Hindi pa pwede na mataas pa rin tayo. We have to go down. And whatever is their level, doon tayo bababa po tayo sa kanila because wala po tayong kakayanan as of now. Not unless if we will take over Malampaya, tayo mag-operate and we'll take over Petron, may sariling refinery tayo. And kung if ever, bubukas po tayo ng panibagong oil rig dito sa
Tahulo, Sulu, and Tawi-Tawi, then we can have our own oil fields, then we can have our own fuel. But if we will not do that, wala pong mangyayari sa ating bansa. Nakakalungkot po. Sa tingin mo po ninyo, Mayor, ay panahon na rin po na lilipat po tayo mula sa isang gasoline o diesel vehicle papunta po sa electric vehicles? Well, that is a major, one of the concept na pwedeng gawin. We have to transfer to e-vehicles. But remember, these e-vehicles, there's also a pollution contributor factor for the e-vehicles. Alam niyo po, may mga baterya to. My question is, saan po natin nilalagay yung baterya nito kapag nag-expire to after 5 years or 10 years kapag humina na to? And number 2, yung maintenance nito. How can we fix or repair it if that will flood in the market? Ang maganda sana, kung may mga e-vehicle tayo, ready na rin yung Pilipinas to fix such thing. Kasi alam nyo po sa Pilipinas, yung ugali ng Pilipino, yung habang tumatakbo, pwede pa ayusin. And like e-vehicles, that is not convenient for the poor people, pang mayaman yun. Paano yung mga mahirap, yun hindi kaya, yung isang kahit isang tukalan, tulad ng mga jeepney drivers natin, hindi nila kaya yan. So yun dapat ang may gawing contingency plan ng ating gobyerno. So everything must focus on one thing. We have to send our team of mechanics to China or to America for training. Dapat may training po. Japan, send them for training. Once they will be well trained, uwi sa atin dito and those knowledge, i-share sa ating mga mekaniko. So no, tingnan nyo, tulad nga lang ito mga electronics computer box na vehicle that is fuel automated na pinapatagbo by fuel. May problema pa rin ngayon hanggang ngayon. Ang hirap ayusin. One fuel injector that is already costing 35,000 pesos, parang ino-overhaul mo ng buong makina. No? But if you come to think, nadadaya pa rin because we try to go with Euro 4. Imbes mag-Euro 4, yung iba, dinadaya, tinatanggal yung injector, tinatanggal yung injection, pang pinabalik sa manual. Ganun pa rin ang situation. So, these are the things that our country should consider. Padalahan yung mga training natin pang test that to other country to study the new technologies para kabisado nating i-repair dito. Kasi pag dumating mga e-vehicles na yan, hindi kaya ayusin ng mga Pilipino yan, believe me. Opo. Sa nakikita po ninyo ngayon, Mayor, may sapat po bang contingency plan ng gobyerno? Particular na rin po kayo, pag lalo pong lumala itong sitwasyon dyan po sa Middle East at ito pong malaking epekto ng oil crisis sa ating bansa. Yan ang problema ng ating national government together with the local government. Supposedly po, each and every LGU and in every national government natin, dapat po talaga may specific manual po tayo. Ang tinatawag natin doon specific manual for the country and a specific manual for the local government. And in that specific manual, dapat meron po tayong mga contingency plan. Since I sit down na sa city mayor, wala po tayong contingency plan. No? Ginagawa pa lang po namin. Meron pa lang po kami some for the disaster, pero other than that, wala po. Ginagawa pa lang po namin may ibang contingency plan. Because we want to update it and become a manual para, alam niyo po, kay sinong mayor po dito, when they come in, may contingency plan na yung munisipyo or yung local government. Mahirap po pag wala. So meron po tayong ginagawa, pertaining ito ngayon, we're preparing budget also, especially this supplemental budget namin, we allocate fundings for crisis situation. Mayor, pwede ho ba yung mga LGUs na mag-import ng langis sa ibang bansa kahit hindi na po nakadepende sa ating national government? Hindi po pwede. Dapat duman po talaga sa PNOC. No, we have to get seek approval from Department of Energy kasi akala ko nga yung Davao, they were able to do that. No, nakapag-import kaya so na wala, negative pala yun. Then I contacted also Palawan. Akala ko may mga nag-import din. Yung pala sa Palawan, yung pumapasok yung bari-bariles coming from Malaysia. Coming from Malaysia, sinasakay sa dam, papasok ng mga ganun. So, yung under the table ba? So, walang legal na kaya sabi ko, even sabi ko dito sa South, wala talagang legal basis. Kaya dapat
meron po talaga maging legal basis. Kaya ang dapat gawin dyan, si DOE together with PNOC and our President, dapat pag-usapan nila ng mga sekretaryo na yan and talk together and discuss among paano tayo bibili ng fuel sa Malaysia. Kasi napakamura po ng Malaysia. That's why I contacted our Minda secretary last week, no? Sinabi ko, if we can conduct meeting by this week, sabi naman ni Secretary, he'll be arriving this week and we will discuss. Sabi ko, together with the local chief executive, all mayors in Mindanao, kailangan mag-usap tayo kasi malaking problema to. If these things will not stop until June, July, August, wala. Baksak yung bansa natin. So those are the things na hinahabol ko po. Hopefully that the Secretary can come the soonest and we can discuss together with all mayors in Mindanao. Opo. Mayor, kayo bilang isang dating OFW din, yung puso po ninyo malapit sa mga OFW, tulad ng sabi po ninyo, naging seaman po kayo. Ano naman po ang masasabi po ninyo hinggil na dito sa pagtulong ng gobyerno sa mga kababayan po nating OFW na apektado po nitong krisis sa Middle East? Opo, dapat each and every OFW overseas that should be accounted for. Most especially, may mga OFW rin tayo sa Iran, Saudi Arabia, other part of Middle East. Nandyan yung mga OFWs natin. They should be accounted for. And mga OFWs natin na walang kita, dapat yun ang binibigay ng tulong ng gobyerno. Tulong doon sa kanila at tulong din dito sa pamilya kahit papaano kasi may pamilya silang binubuhay dito. And of course, in other country, kahit yung pagkain ng Manila pang araw-araw, dapat meron po yun kasi baka mamaya yung mga pinapasukan nilang factory, ang mga boats nila na aksidente rin, no? Naipit din sa gera. Most likely, ang embahada natin na nandoon, dapat bigyan sila ng sapat na pondo para they can share that to our OFW staying in other countries. Kaso, wala tayong ganung kalaking pondo na binibigay sa mga embahada natin, most especially those in the Middle East. Dapat yan ang dapat gawing emergency meeting ng hindi ko naman pinapasok yung trabaho ng Kongreso, but Congress together with the Senate, they should come together and do an executive order together with the President na bigyan ng pondo yung embassy para matulungan yung mga OFW na nandoon. And together with the DNW in our country, dapat hanapin din nila bawat agencies or even not in the agencies. Kasi may mga OFW pa rin din umadaan sa DNW, nagdadirect. They have to look after those families and give them assistance kasi kawawa po sila. Kawawa po. Opo. If ako lang tanongin nyo, sir, ako lang nasa posisyon na yan ang gagawin ko para matulungan ko yung ating kababayan direkta. Opo. So, ibig sabihin, Mayor, hindi pa sapat yung tulong na ibinibigay po ng national government po ngayon sa ating mga kababayang OFW? Well, hindi ko masabi kung sapat na, no? Kasi marami pa rin naman mga OFW nagko-complain. Nagme-message sa akin, may matulong ba sa aming mga OFW? Pero what I'm trying to tell you, when you ask me, being an OFW, kung anong gagawin ko, sabi ko, yan ang gagawin ko para may tulong natin ating mga kababayan na ipit sa gera sa Middle East. That is the best action plan to do. Opo. Mayor, hopeful ho ba kayo sa ating government ngayon sa pagtugon po nitong krisis na kinakaharap po natin? I'm very hopeful to them. Sana gawa nila ng immediate action. Hindi po pwedeng antayin na magre-resume yung session ng Congress and Senate. Iba naka-break po sila. Dapat they have to call the Congress, no, for immediate solution and answer to these questions sa problema ng ating bansa. We cannot wait for 1 month for them to come back. But I think, tulad na sinabi ni Senator Legarda, tara, mag-close door tayo dito. Sunugan tayo ng kilay dito. Tapusin natin yung dapat nating tapusin. Yun ang maganda po we cannot be complacent with this kasi alam mo, tulad sa amin, like yung congressman, naging congressman ako, you cannot feel directly anong nalalaman ng taong bayan mo sa baba, not unless you go down and see the situation. Kung hindi ka bumaba, hindi mo malalaman yung situation ng taong bayan mo sa lugar mo.
Ako, when I was in Congress, alam niyo sir, every week umuwi talaga ako ng Zamboanga because my concern is my people. They voted me, they put me in this position. Kailangan tignan ko sila, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Kahit yung mga bigas namin, yung palayan namin, mga harvest namin, hindi na nga napupunta sa amin, napupunta sa taong bayan, binibigay ko po. Kasi yun ang pinangako ko nung nanalo ako. Sabi ko, tutulungan ko talaga kayo. Anong pwede kong tulungan? Lalong-lalo na yung mga mahirap. Hanggang ngayon, tumutulong pa rin ako. Kahit mayor na ako, hindi ko pinapabayaan. Ano po inaani namin sa palayan namin, binibigay ko. Kahit sahod ko, I'm sharing it to the concern of Zamboanga City. Kasi kulang pa po. Ako, okay na po ako. I'm satisfied with my life. Kung ano man ako meron, I'm already okay. But the people, it's the most important thing for me. Papaano po yan, Mayor? Ang problema po natin ay nahahati po yung atensyon ng gobyerno. Marami pong nagsasabi na mas nakatuon sa politika sa halip na dito po sa krisis na kinakaharap po natin sa lingis. Totoo lang po, nakakalungkot no if we will politicize it. Kaya sabi ko nga, when I was interviewed here the past 2 weeks, sabi ko, tama na muna yung pamumulitika. If you want to go for impeachment, gawin nyo, but reduce yung ano ng impeachment. Huwag nyo muna prioritize yung impeachment kasi nasa crisis po tayo, but impeachment ay priority nyo. Dapat i-prioritize muna natin yung crisis situation, yung crisis problem of the country, hindi muna yung impeachment. We can go to that after a month or 2 months, 3 months or 4 months. Yung crisis muna unahin natin, yun ang pinaka top priority natin among all. Diba? We legislate something. I understand the Congress and Senate are legislating something, but we have to prioritize crisis first before going to impeachment. Kasi yung impeachment, politika yan eh. Yan ang gusto kong gawin sana ng mga kaibigan natin sa Kongreso at saka sa Senado. Dapat yan ang top priority. And even the President itself. Pero Mayor, so far, bilang isang dating kongresista, marami ho ba kayong naririnig sa mga dati po ninyong mga kasamahan o sa mga kasamahan po ninyo ay talagang ano po ba ang kanilang masasabi? Hinggil nga po dito, itutuloy po ba talaga nila o hindi? Magkakaroon ho ba ng majority votes para po dito paboran ang impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Yun ang hindi ko po masabi kasi di ko naman sila nakausap lahat, no? Meron mga iba, tutul, may iba, gusto pa rin. Sabi ko sa kanila, yung mga kilala ko, you have to prioritize muna yung situation natin. Crisis tayo. We're in the middle of crisis. Focus on crisis first. Hindi pa nga natin nasosolve yung crisis. Impeachment ang iuna natin. You have to do crisis if you want to find impeachment kasi may nakita kayong grounds, file it later. But prioritize itong crisis muna. Yun ang ibig kong sabihin. Wala naman akong ibig sabihin na masama na huwag nyo i-impeach kasi walang kasalanan nito. Si kay sino naman politician, no? Pag may kasalanan talaga, dapat i-impeach nyo sila o sampahan nyo ng kaso. Pero if you just want to file case against someone dahil ayaw nyo, dahil namumulitika tayo, we're checking on our capacity on 2020 dahil gusto pa rin natin manay at maging nasa posisyon, mali naman ata yun. Because each and every one of us was elected by the people of our country. And dapat, yung tinatawag natin, mananaig yung gusto ng taong bayan. Hindi pwede mananaig na yung gusto natin. Give and take tayo. Kaya nga may time sharing tayo, di ba? 6 years. Expire ka na. Tatakbo ka na ng ibang posisyon, di ba? Parang ganun ba? We cannot daki tulong yung impeachment. I think the best way is you have to focus on crisis situation muna. Then you go back to impeachment if you want it. Ganun ang dapat gawin. Opo. At isa din po sa mga problema natin, Mayor, sa ating bansa, ang issue po ng korupsyon. Ano ho ba ang masasabi po ninyo sa ginagawa pong mga hakbang ng gobyerno laban po dito sa pagpapanagot doon sa mga sangkot dito sa flood control anomaly? Marami na pong mga witnesses, ang mga nagsilitawan, nagsilabasan, lumantad para magsalita laban po nga doon sa mga official pa, mga high ranking officials na sangkot nga po dito sa korupsyon sa ating bansa. Alam niyo po, napakasimple yun eh. Kung gusto nila yan, may sinulong akong batas na firing squad, yung death penalty by means of firing squad. Alam niyo, hindi na gusto natin pumatay ng tao.
But hanggang wala po tayong nakalaan na barrier dyan, walang nakalaan na batas na may gano'n na yung tatakutin mo yung tao, hindi matatakot yung tao. Not only yung mga congressman, not only yung senador, not only the mayors and governors, that include the lower parts, including sa mga barangay din, including yung mga opisyal ng gobyerno that is working under different agencies and even the armed forces or even the PNP. Kapag may corruption, yan ang hatol sa kanila. That is very clear. Sa lahat ng Pilipino yun, doing corruptions, and I'm very in favor to that. Hindi ako mamamatay tao, alam niyo po sir, I'm not that kind of person because I was a graduate of religious school, dyan pa ako galing, Pilar College, RBM School, Ateneo, Jesuit School. Hindi po ganun yung trabaho namin dito sa Zamboanga. But ako, I think about it kasi gusto natin manglagay ng barriers. If we don't have any barriers to that, then Filipino and people or human instinct, you will tend to abuse things. Pero kapag may barriers ka, uy, may haligi ka dyan pala, may pader pala, hindi tayo pwedeng dumaan dyan kasi pag dumaan tayo dyan, patay tayo, tigok tayo, then people will stop doing that. Or at least they can minimize as much of it. Yun ang dapat. Pero kumusta po yung panukala po ninyo, Mayor? Itong House Bill, kung hindi ako nagkamali, House Bill 11211, itong death penalty by firing squad. Actually, sir, nakapag-first reading lang po yan, then wala na po eh. Wala kasi nagpansin dyan eh. Lahat sila takot ata eh. Takot sila eh. Ba't ako sabi ko, gusto ko, even myself, kung I found guilty, may kaso ako corruption, hatulan din ako doon. Walang problema sa akin eh. Di ba? Kasi nakasala po ako eh. That is fair to every Filipino. Fair to every taxpayer. Kaya sabi ko sa ating mga kababayan, panahon na dapat na magkaganon. And I'm very happy that Congressman Vargasa, nakita ko, pahayak siya. But ang nakita ko sa parang comment sa Facebook, congressman lang. Sabi ko, hindi pwede congressman. Lahat generalize yan. Lahat ng government employees, men in uniforms, government officials, sino nag-corrupt na more than 5 million, bitay kagad yung hatol sa kanila. Pero so far, Mayor, may counterpart po ba kayo sa Kongreso na po pwede pong maghain ulit po nitong same na panukala po ninyo? I was even pushing our congressman, our first district representative and second district representative sa Zamboanga City. Kung pwede nila ituloy yan. Sinabi ko, tuloy nyo yan, maganda yan. Kaso wala naman sa kanila may lakas na loob gumawa niyan eh. Lahat naman sila, I don't know if they will do that. But I'm asking them to do that. If they can do a fine and better version of that bill, that is more better. Pero pag hindi po sila makapagawa, ewan ko anong. But for me, if I'm still a congressman or even a senator, I will push through to that. Dapat meron yan to have barriers in our country. Opo. Mayor, siguro yung huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito, lalo na po dyan sa Zamboanga City. Magandang araw po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Zamboanga City, no? Di ba rin, nandito yung ang dami nating problema, hindi lang langis. Problema tayo sa tubig, problema tayo sa kuryente. Sabi ko nga, ang daming problema nung umupo po ako, Mayor. Problema kami sa traffic, problema kami, ang daming magnanakaw. Sabi ko, unti-unti inaayos po ito. Hindi ko magawa sa isang iglap lang, but I will solve one by one. Like the water shortage natin, yun, ilalagay na natin ng pondo. But yung electricity lang, hindi ko magawa dahil siyempre may mga boss din yan and nasa private firm na po yan. But then we're calling each and every one of them to solve the problem of blackouts in Zamboanga City to that as soon as nag-act naman din, but then kulang pa, dapat push through pa tayo. And sooner, sabi ko nga sa ating mga kababayan, gusto ko talaga maging, to be a legislator back in Congress kasi mas marami tayong magagawa, mas marami tayong matutulong. But sabi ko, mas kailangan ako dito sa Zamboanga City kasi napakalaki ng problema. So I try to solve first the problem sa Zamboanga City, then one day siguro I'll go back to legislate ating Congress, most likely another position that will allow us, if God's permit us, we will do much more better. Kailangan po we have to do something else new. Mahirap po pag the same over and over again, kawawa po yung taong bayan.
Muchas gracias, Mayor, sa inyong po oras at sa inyong pagbibigay ng impormasyon. Gracias namin, sir. Maraming salamat. At ako'y alis na rin kasi flag ceremony na rin namin. Alright, sir. Nag-alarma na po yung City Hall namin. Opo, opo. Good morning. Good morning. God Good bless morning. you. Thank you for the call and interview. Thank you. Ayan po mga kababayan, si Mayor Kaimer Adan Olaso ng Zamboanga City at dati pong kongresista ating nakausap patungkol nga po dito sa epekto ng oil crisis. Ito dulot nga ng atensyon dyan sa Middle East at sa issue naman ng korupsyon. Yan po ang ating natalakay ngayong umaga kasama si Mayor Olaso.